Magandang araw sa inyo lahat. Ang ating pong gagawin ngayon ng reaction video mula po kay Wellbeast PH. Ang title po nito, grabe, ito pala ang mangyayari sa China at Pilipinas kapag nagkagera. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Wellbeast PH, nasa description ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka, and don't forget to subscribe din sa aking channel. Like this video, comment down below kung ano magiging saloobin mo kapag napanood na natin itong video na to ni Wellbeast PH. Simulan na natin to, let's do this. Magandang araw sa inyong lahat, kaibigan. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang paksa na tiyak na pupukaw ng inyong interes at pag-uusisa. Sa napakahalagang tanong na, anong mangyayari sa China kung sakaling maglunsad ng digmaan laban sa Pilipinas? Sa videong ito ay susuriin natin ang mga posibleng senaryo, mga epekto sa ekonomiya, militar at lipunan, pati na rin ang mga pandigdigang implikasyon ng isang potensyal na digmaan. Ihahain natin ngayon ang detalyadong pagsusuri sa mga posibleng kahihinatnan ng ganitong malubhang hidwaan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang West Philippine Sea, isang napakahalagang bahagi ng South China Sea, ay puno ng likas na yaman tulad ng langis, natural gas at mga isda. Bukod dito, ito rin ay may malaking estratehikong halaga para sa pandaigdigang shipping lanes. Ang Pilipinas, ayon sa United Nations Conventions on the Law of the Sea or UNCLOS, ay may karapatan sa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone or EEZ sa lugar na ito. At hindi lang po yan boka-boka lang, yan po ay inaward sa atin noong 2016, kaya tayo po ang totoong may karapatan sa ating EEZ na inaangkin din po ng China. Wala po silang say dyan, kahit ano pong gawin nilang pangharas sa atin sa West Philippine Sea, atin po yan dahil inaward sa atin yung teritoryo natin na yan sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, ang China ay nag-aangkin ng halos buong South China Sea gamit ang 9-dash line na humahadlang sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon sa pag-explore at paggamit ng mga resources sa karagatang ito. Grabe yung China, no? Hibang! Sobrang hibang sila sa... Actually, hindi 9-dash line na yan, 10-dash line na po yan, no? Kaya wala pong ibang totoong may-ari ng mga totoong mga teritoryo na yan, kundi sa teritoryo natin, sa EEZ natin, tayo po. Kasi in-award sa atin yan. Wala pong karapatan ang China dyan, kasi po yung 10-dash line po nila ay sila lang po ang may alam yan. Imaginary lang nila yan. Matinding kahibangan yan. Ang tensyon sa rehiyong ito ay hindi na bago. Mula sa mga agresibong pasya ng China tulad ng pagtatayo ng mga artificial islands at militarisasyon ng mga ito, hanggang sa mga confrontations sa pagitan ng mga naval forces, at ang sitwasyon ay patuloy na lumalala. Tama. Bagamat may mga diplomatic na pag-uusap, ang usaping ito ay tila walang malinaw na solusyon na naglalagay sa rehiyon sa bingit ng posibleng digmaan. Ngayon ang tanong, anong mangyayari sa China kung sakaling magpasya na silang makipagyera sa Pilipinas? Narito ang mga posibleng senaryo at epekto. International na pagkondena. Ang pag-atake ng China sa Pilipinas ay magdudulot ng malawakang international na pagkondena. Ang China na isang pangunahing pandaigdigang aktor sa ekonomiya at politika ay tiyak na haharap sa mga diplomatic backlash. Ang mga pangunahing ekonomiya tulad ng Estados Unidos, European Union at Japan ay maaaring magpataw ng mga economic sanctions at embargoes laban sa China. Ganyan po yung nangyari rin sa Russia. Di ba na-explain ko na rin po sa inyo yan sa mga iba pong reaction video. Kung sino ang nagdeklara ng gera, yun po talaga ay mag-freeze ang kanilang mga account, mag-pull out ang mga investor, babagsak ang ekonomiya kasi sila yung nanggugulo sa mundo. Ganun po yun. Papatawan po sila ng maraming sanksyon ng ibang bansa tulad nga po ng mga nabanggit dito ni Wellbeast PH. Ganun po yun. Kaya hindi po biro ang magdeklara ng gera. Ganyan po ang dinanas ng Russia dahil sa kayabangan ni Putin na gerahin ng Ukraine na ngayon po ay tila natatalo na itong si Putin. Kaya hindi po biro ang magdeklara ng gera talaga. Ang mga parusang ito ay hindi lamang magpapahirap sa Chinese economy, kundi magdudulot din ng pagkakahiwalay mula sa international trade networks. Tama. Maaaring magkaroon ng global economic disruptions tulad ng pagtaas ng presyo ng mga commodities at pagbaba ng consumer confidence sa mga produkto mula sa China. Yes. Epekto sa ekonomiya. Ang China ay isa sa mga pinakamalakas na ekonomiya sa mundo, ngunit ang isang digmaan ay maaaring magdulot ng malalim na pagkagambala sa kanilang economic stability. Ang
pagtaas ng gastusin sa militar ay magbabawas sa kakayahan ng bansa na mag-invest sa iba pang sectors tulad ng infrastructure, healthcare at education. Ngayon pa nga lang po, di ba, alam na natin na sobrang hirap na mga ordinaryong mamamayan ng China. Walang trabaho, bagsak ang ekonomiya, nagde-declare ng bankrupt ang mga bangko, yung mga pera ng mga ordinaryong mamamayan na inipon nila sa bangko ay hindi na po nila nakukuha. Isipin nyo yan. At sinasabi nga po nila na mas mayaman pa raw ang mga pulubi doon sa China kaysa doon sa mga nagtatrabaho talaga dahil mas kumikita pa po yung mga pulubi sa kanila. At hirap na hirap ang mga mamamayan, nagrereklamo talaga sila sa kanilang gobyerno, na which is dapat, di ba, pag komunistang bansa talaga ay wala silang say, kumbaga nakabusal po ang kanilang mga bibig dyan. Pero ngayon po, kumbaga nag-aaklas na talaga ang mga mamamayan dahil sa hirap ng buhay nila, at karamihan ng mga mamamayan ng China ay umaalis o kumbaga nagmamigrate na po sa ibang bansa dahil wala ng buhay sa China kasi ang leader nila ay inaatupag ang pangsasakop dyan sa West Philippine Sea at hindi niya pinapriority ang mga dapat na i-priority niya dapat yung mga kanyang mga mamamayan. Kumbaga hindi yon. Nahihirapan ng mga taxpayer, yung mga tax nila, imbis na bumabalik sa kanila, ay talaga pong dinadala ni Xi Jinping sa mga pagpapalakas ng kanyang sandatahang lakas at pagsakop dyan sa West Philippine Sea. Kawawa ang mga mamamayan ng China. Ang pagbaba ng foreign investments at pagtaas ng pambansang utang ay isa pang magiging resulta ng digmaan. Ang mga global supply chains na nakasalalay sa Chinese manufacturing ay magkakaroon ng breakdowns na magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga imported na kalakal sa ibang mga bansa. Ang kakulangan sa mga pangunahing materyales at produkto ay magpapahirap sa industriya ng teknolohiya, automotive at consumer goods. Actually, kung mangyayari talaga yan, lahat po tayo apektado talaga. Buong mundo, kasi alam naman natin na halos 80% ng ating mga ginagamit sa mga buhay-buhay natin. Tingnan nyo kahit yung mga damit nyo, lahat yan, mapapansin nyo po, made in China. Talagang lahat po talaga tayo ay maapektuhan yan, hindi lang po sa dahil sa gera, no? Kumbaga pati ekonomiya din natin tatamaan din lahat. Pero syempre mas lamang ang epekto niya sa China kasi sila ang magdedeklara ng gera. Talagang bukod sa makukuyog na nga sila ng iba't ibang bansa, nakakampi natin, ay talagang bagsak talaga ang China. Hindi naman sila pwedeng tulungan ng Russia. Ang Russia may inaatupag din na sarili ng gera sa Ukraine. Lalo ang North Korea, hindi rin basta tutulong kasi may pinaghahanda ang gera rin yan sa South Korea. Ganun po yun. Kaya masasabi po natin na dumog talaga ang China dito. Hihina ang militar at estratehiya. Sa kabila ng pagiging malakas ng militar ng China, ang digmaan laban sa Pilipinas ay maglalagay sa pagsubok sa kanilang kakayahang pamahalaan ang isang prolonged at malalayong operasyon. Ang logistical challenges tulad ng supply chain disruptions at pagtaas ng casualties ay maaaring magdulot ng pagbaba sa moral ng kanilang troops. Tama. Ang pagpapalakas ng defenses sa West Philippine Sea ay magdudulot ng strain sa kanilang mga resources at operasyon. Ang mga problema sa logistics at suporta ay maaaring magpababa sa kanilang efficiency at kakayahang magpatuloy sa operasyon. Tama. Ang protracted na digmaan ay maaari ding magdulot ng political instability sa loob ng China na maaaring magresulta sa mga pagbabago sa pamahalaan o mga bagong liderato na nagtatangkang ayusin ng crisis. Tama yan kasi hindi naman lahat siguro sa gobyernong Xi Jinping ay gusto ng gera. Siyempre, yung mga malamang may kalaban din siya dyan, no? Kumbaga tutulig sa din siya dyan dahil nanggugulo sila eh. Ganun po yan eh. Kaya hindi naman po lahat gusto ng gera. Kaya malaking dagok din yan. Kung sakasakaling itutuloy niya yan at marami rin tutulig sa kanya malamang. Social at political na pagbabago. Ang mga epekto ng digmaan sa China ay hindi lamang limitado sa ekonomiya at militar, kundi pati na rin sa lipunan. Ang mataas na bilang ng casualties at ang sakripisyo ng mga buhay ay maaaring magdulot ng malalim na pagkabahala sa publiko. Ang mga protesta at demonstration sa mga pangunahing lungsod tulad ng Beijing at Shanghai ay maaaring lumakas na maglalantad ng tensyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamamayan nito. Kasi, syempre, ang mga mamamayan ayaw naman ng gera niyan eh. Kumbaga madadamay sila. Talagang magpoprotesta sila. Kahit naman tayo eh, kung sakaling tayo yung nagsimula rin ng kaguluhan. Magpaprotesta rin tayo. Ayaw natin nang mapapahamak yung mga mahal natin sa buhay, lalo na yung mga anak natin. Ganun yun.
Kasi alam na alam po natin yan na malaki po ang magiging damay, no? Yung mga walang kamalay-malay na mamamayan, yun po ang pinakamatinding madadamay talaga. Wala naman tayong power para pigilan sila, kaya ganun po ang mangyayari. Magpoprotesta po ang mga mamamayan, lalong-lalo na po yung protesta dyan sa China, dahil mulat sa pulpa ay sobrang hindi na po sila nakikinabang sa pamumuno ni Xi Jinping. Sila po ay nagigipit, sila po ang ginigipit. Bulag pipit din po sila dyan sa China, kaya wala po talaga. Kumbaga, kaya yung iba talaga ay nag-abroad na lang o nagpupunta sa ibang bansa at mas pinipiling mamuhay sa ibang bansa, dahil sa China mismo, sa mismong bansa nila, ang umuunlad lang yung gobyerno, pero yung mga ordinaryong mamamayan ay hirap na. Ang mga pagkilos ng civil unrest ay maaaring magdulot ng destabilization at magbukas ng oportunidad para sa mga political reforms. Ang mga bagong liderato ay maaaring magkaroon ng ibang pananaw sa foreign policy at internal governance na magdadala ng bagong direksyon para sa China. At ano naman ang mangyayari sa Pilipinas kung tayo ay girahin ng China? Narito ang mga posibleng epekto. Ang Pilipinas, na may suporta mula sa mga kalyado tulad ng Estados Unidos, Australia at Japan, ay maaaring makatanggap ng military aid, humanitarian assistance at diplomatic support mula sa international community. Sa tingin ko, nangunguna ang US, hindi tayo pababayaan. Isipin niyo, binagsakan na nga tayo ng 500 million na dollars na suporta. At sila nung inaabot na rin ng kamay nila na samahan tayo sa West Philippine Sea. Lahat po inaalok na sa atin ng US. Tayo lang yung nagpapakipot, yung Pilipinas lang. Ayaw tayo magpasama pa ngayon. Ewan ko kung anong plano nila, no, diyan sa West Philippine Sea. Hindi ako naniniwala na pababayaan tayo ng US kasi kung yung kung yung Israel nga, 'di ba, na binantaan ng Iran. Grabe yung buhos ng, kung nakita nyo lang sa balita, grabe yung buhos ng suporta ng US. Nag-deploy na sila doon ng mga carrier nila. Lahat ng matitinding sandatahang lakas ng US ay dineploy nila doon. Kaya nga naalog sa takot ang Iran, no? Kaya nagdalawang isip ang Iran na umatake sa Israel dahil nakita nila yung suporta ng US. Ganyan din po ang gagawin sa atin ng US kapag talagang inatake na tayo o talagang nagdeklara ng gera itong si Xi Jinping sa atin. Kaya marami po tayong pwedeng matanggap na tulong sa international nating mga kapanalig. Ang mga bansa na interesado sa pagpapanatili ng stability sa rehiyon ay malamang na magbibigay ng suporta upang matulungan ng Pilipinas na makabangon mula sa mga epekto ng digmaan. Ang mga military alliances at mutual defense agreements tulad ng Mutual Defense Treaty or MDT sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay maaaring magbigay ng crucial na suporta sa military operations at security assistance. Ang digmaan ay tiyak na magkakaroon ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Tama. Ang pagtaas ng gastusin sa militar at ang pag-aabala sa mga pangunahing sectors tulad ng turismo at agrikultura. Basta ganun yan vice versa yan. Kaya nagdeklara ka o ikaw yung inatake, di ba? Ikaw opensa o depensa. Parehas kayo maapektuhan kasi parehas kayo naglalaban Ganun yun. Maapektuhan din ang ekonomiya natin. Siyempre, yung destruction din ng lugar natin. Yung mga mawawalang alam yun no? Mahirap talaga yung gera at hindi po solusyon ang gera kung tutuusin. Pero masasabi nga natin yung mga ganyang bagay is inevitable yan. Conforme na yan sa mga leader. Tulad niyan, yung leader ng China ay buang. Di ba? Ayaw tayong tigilan. Hindi natin masasabi talaga kung anong mangyayari. Pero lagi po nating iisipin dito na dapat suportahan natin ang ating gobyerno, lalo na si PBBM, dahil siya yung nagde-decide kung anong mga dapat gawin natin laban sa ginagawa sa atin ng China. Ganun po yun. Kailangan ibigay natin suporta natin sa leader natin dahil isipin nyo na lang, lagi ko sinasabi, kung hindi si PBBM ang leader natin ngayon, kung hindi si PBBM ang pangulo natin, malamang probinsya na tayo ng China. Real talk yan. Alam na alam nyo yan. Matikas po ang ating presidente at napakatalino, kaya isipin nyo ngayon, binubuhusan tayo ng suporta ng lahat halos na bansa. Walang kakampi talaga dito ang China except sa Russia at sa North Korea at Iran. Isipin nyo yan. Lahat po, pati po European Union, nakapanig na rin sa atin, Japan at marami pa pong ibang bansa. Kaya wag po tayong matakot. Kailangan nating ilaban ang ating soberanya. Kaya manalig at manalangin na lang din po tayo
na magawan po ng paraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang sigalot dyan sa West Philippine Sea. Ay maaaring magdulot ng pansamantalang pag-urong sa ekonomiya. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng international support ay maaaring makatulong sa mabilis na pagbangon. Tama. Ang mga tulong na ibibigay ng mga kaalyado at international organizations ay maaaring magpabilis sa recovery process at magbigay ng mga kinakailangang resources upang muling buhayin ang mga naapektuhang sectors. Correct. Ang pamahalaan ay maaaring magsagawa ng mga programa para sa revitalization ng ekonomiya at suporta sa mga negosyo upang mapanatili ang economic stability. Ang digmaan ay magdudulot ng malalim na epekto sa buhay ng mga Pilipino. Ang mga epekto sa seguridad, pagkakaroon ng mga internally displaced persons or IDPs at psychological trauma sa mga apektadong komunidad ay magiging malubha. Tama. Ang mga hakbang upang magbigay ng relief medical assistance at psychological support ay magiging mahalaga sa pagbuo muli ng mga nasirang komunidad. Tipin nyo, no? Ibang level kasi yun yung na-warshock ka, di ba yung ganun? Meron kang PTSD. Hindi po biro yan yung gera. Siyempre, hindi tayo sanay nung nababagsakan tayo ng mga ganito, ng ganyan, di ba? Na natamaan ng mga ganyan. Hindi po kasi pwedeng basta sabihin dito sa YouTube, no? Baka po maano tayo. Masanksyonan tayo dito. Sanksyonan. Bawal po yun. Basta alam nyo na po yung ibig sabihin. Ayun, hirap talaga. Kaya lahat po yan ay pagdadaanan po ng mga bansang dumanas po ng digmaan. Kaya para sa akin po, hindi po paraan ang digmaan dahil wala pong magandang kahinatnan ng digmaan. Ang mga NGOs, local government units at international aid organizations ay maglalaro ng crucial role sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga apektadong pamilya at komunidad. Ang pagkakaroon ng mga rehabilitations programs para sa mga nasirang lugar at ang pagtulong sa psychosocial recovery ng mga apektado ay magiging pangunahing hakbang sa pagbuong muli ng lipunan. Ang posibilidad ng digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas ay nagdadala ng mga seryosong epekto hindi lamang sa dalawang bansa, kundi sa buong mundo. Tama. Ang mga panganib at epekto ay dapat maging wake-up call sa lahat ng mga bansa ng kapayapaan at diplomatikong pagsusumikap ay dapat palaging maging pangunahing layunin. Yun nga ang ayaw nung leader ng China, di ba? Tayo? Todo na nga diplomasya natin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-deal. Tapos i-break nila yung pinag-usapan, babalik ta rin tayo, sisiraan tayo, ipi-fake news tayo sa kanilang bansa. Ganun ang galawan ng China. Kumbaga sila talaga yung nag-i-insist ng karahasan. Ganun ang ginagawa ng China. Tayo po ang sa side po ng Pilipinas, grabe na nga po yung diplomasya natin, naiinis na nga tayo mga ordinaryong mamamayan, di ba, na pumalag na tayo, ganun lagi natin sinasabi, lagi na tayo ginaganyan, kawawa tayo, di ba? Sagad na po tayo sa diplomasya. Kaya masasabi natin na ang Pilipinas ay andun pa rin tayo sa diplomasya. Actually, maximum tolerance pa rin At tutuusin, di ba, sabi nila wala na maximum tolerance. Pero ganun pa rin yung pinapairal ng ating gobyerno. Hindi pa rin talaga tayo totally pumapalag ng gusto nating palag. Di ba? Kaya ang China dito ang masasabi nating instigator. Sila yung sisimula talaga ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. G sila na manakop sa ating teritoryo. Ganun po yun, no? Ang pag-unawa sa mga posibleng senaryo at paghahanda para sa mga ito ay napakahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Tama. Sa pagtatapos ng videong ito, mahalagang patuloy na suporta sa mga diplomatic efforts at ang pagtutok sa pagbuo ng mga solusyon upang maiwasan ang anumang uri ng digmaan. Ikaw, kaibigan, anong masasabi mo o opinyon sa ating talakayan ngayon? I-comment lamang po sa ibaba at huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa aming channel para laging updated ka sa mga susunod pang makabuluhang talakayan. Ayun lang po ating pong nagawa ng reaction video, napakagandang pagpapaliwanag na video na to ni Welbis PH. Mag-subscribe ka sa channel niya, nasa description ang link na kanyang video. Huwag mo rin kanilimutan mag-subscribe sa aking channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Kapag nakuha na po natin ang 100k subscribers, mag-giveaway tayo ng cellphone. Kaya ikalat mo na ang ating channel sa iyong mga kapitbahay, kapatid, kapamilya, kapuso. Ikalat mo na para mag-subscribe, para ma-reach na natin ang 100k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng cellphone. Like this video, stay active, share this video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.